I need an upgrade. I'm telling you, don't do it. Meron kasi akong problema and I need a budget solution. Hindi sa pedalboard ko, but with this. Hindi yung pusa You know, yung nasa taas. So, sobrang bright, parang kailangan ko na nga mag-shades eh. And another problem, I tend to roll off the treble too much. Sobrang lala. So pag gagamit na ako ng humbuckers, kulang naman sa treble. May presets, oo. Pero sobrang hassle pa rin yan sa live. Lalo na pag walang time mag-soundcheck. So matagal ko na yung problema for a very long time. Of course. So for today's video, hahanap ako ng single coil pickups na malamateos sa ato yung tone. May warmth at may bite. Kasi sa worship tone, warmth is essential. Pero hindi tayo manghuhula. Kasi merong way para malaman if bright or warm yung tone characteristics ng isang pickup. Kahit hindi mo ito naririnig. Weh, di nga. No! Come on, man! Ang tanong, paano? Okay, this is Pickups 101. Let's talk about DCR or the DC resistance. Did you know that DC resistance, malakas yung influence niya sa tone characteristics ng mga pickups? And it is measured by this. That is ohms. Omega yung icon. And here's a pickup comparison table. So ano yung ibig sabihin ng mga numbers na yan? Okay, listen. Sobrang simple lang. Lower ohms means brighter and crispier tone. Higher ohms means warm and darker tone. Yup, simple as that. And I think gets nyo na. But wait, there's more. Habang tumataas yung DC resistance, mas umiinit din yung signal. And a hotter signal means higher output. That's why yung mga high output pickups are in the range of greater than 15,000 ohms. Imagine kung gaano kainit yung signal na yun. Sobrang saturated na ng tunog nun and ginagamit yung madalas sa mga metal at rock with a humbucker. Why humbucker? Malalaman nyo mamaya. Okay, dahil marunong na tayo magbasa ng DCR, let's take a look sa pickups na gamit doon sa signature guitar ni Mateo Sasato. Nice! Now, we have a starting point. And 6.5k ohms is on the warmer side na. Pero tignan nyo yung middle pickups. Reverse wind and reverse polarity. So ano na naman yan? Single coils na merong reverse wind and reverse polarity when combined with another single coil will cancel out hums but not any other forms of noise. Pero gagana lang yan kung nasa second position ka. A combination of the middle and the neck pickups. And here's the thing though, it cannot cancel out hums on its own. Kailangan may kasama siya. And that's why I love humbuckers. Kasi same method sila but on steroids. Dahil yung humbuckers, hindi lang hums, kundi noises rin yung kaya niyang i-cancel on its own. Because of the dual coil method na merong reverse wind and polarity yung isang side. The same reason kung bakit pwedeng mag-high output yung mga humbuckers. Okay, so what's next? Paano ko naman ma-measure yung DC resistance ng pickups ko? Ito na yung exciting part. Just by using this cheap multimeter. I think binili ko ito mga 200 pesos lang. So, madali nyo lang siya mabibili. And I think may mga ano lang din, mas mura pa eh. Dito, yung iba nga libre lang ganito eh. Weh, di nga. And you know what's even more exciting? First time ko na i-check yung DC resistance ng pickups ko. Okay, let's do it. First, grab your guitar. Okay guys, so place your guitar sa table. Tapos, kailanganin na natin ng instrument cable. Hindi na natin siya kailangan buksan. Isaksak lang natin to. Tapos kailangan lang natin tong TS. So we have our multimeter. And make sure na nakaset siya sa 20k ohms. Una nating i-check is the humbuckers. So yung position ko nasa 5th position.
So let's take our PL. Wait lang, move natin to. Yan. Let's take our PL. I-place natin itong black dito sa sleeve. Sleeve ah. And then, itong red, ilalagay natin siya sa tip. Let's see kung ano yung reading sa humbuckers. Yun! Around 8,000. So medyo ano pa yan guys, medyo bright pa yan para sa humbuckers. It's okay. Gustong-gusto ko naman yung humbucker nito, maganda naman. Okay, so na-test na natin ng humbuckers. Let's move on sa single coils. Yan, sa neck na to ha guys. First position sa neck. Let's grab our TS plug. Black sa sleeve. And then tong red dito sa tip. Are you ready guys? Ano kay value nito? Oh my God! Kaya pala! Tip again. Yung black sa sleeve. And yung red sa tip. Are you ready? 1, 2, go! It's the same thing guys. Oh my God! Kaya pala. Woo! At least we know. That is a revelation. Kaya pala sobrang bright niya guys, grabe. Hindi ko talaga in-expect yun guys, promise. In all honesty, hindi ko alam na ganun kababa yung DC resistance itong pickups ko. No wonder kung bakit ganun siya kaliwanag yung tunog. Kailangan ko lang magpalamig ng ulo. Joke lang, di okay lang. At least alam na natin. Kaya pala sobrang bright. Alright. Right. Anyway, ang sarap nito guys. Sus Coffee. Alam niyo ba to? Lychee. Ang palamig ng ulo. Di okay lang RJ. Naintindihan ko. Kasi budget lang din naman siya. So, naintindihan ko kung bakit ganun na yung DCR nun. Sus Coffee, Lychee Nata Fizz. Sobrang sarap. Try nyo guys. Sobrang refreshing ito. And this is just 100 pesos. Ang mura niya. Mas mura pa siya sa Starbucks. No? Pero kasi isa lang yung size niya eh. Pero hindi po ito sponsored lang. Pero ang sarap lang. Sus Coffee, baka naman oh. Pero ito, take note guys. Because temperature, kapag malamig siya at mainit, minsan nakaka-influence daw yon sa reading ng multimeter. That is based from Seymour Duncan's tech. Whew. Pero yun yung maganda. And that's good news. Kasi ngayon, alam na natin yung reason kung bakit ganun yung tunog ng mga pickups natin. Okay, Bay Learnings, please comment down below. Ngayon pa lang, like nyo and share nyo sa mga kaibigan nyo na sa tingin nyo kailangan yung information na yan. Di ba mas madaling maintindihan ngayon kung bakit warm at bright yung mga pickups natin? So yun na nga, balikan ko kayo later pag meron na ako nahanap na pickups na at least close man lang, no? Doon sa 6.5k ohms into 7,000 para maging warm na yung worship tone natin. So I will see you later. By the way guys, idagdag ko lang, yung mga Alnico magnets, malaki rin yung influence nila sa tone ng pickups. So take a look at this chart na lang. Hindi na tayo magdi-deep dive dyan sa Alnico magnets. Kasi I know for sure, familiar na kayo dyan. Okay, yung nakita ko palang pickups are from Motances. And this is perfect for my liking. This is the special single coil pickups. And yung magnets niya are Alnico 5 na. So pasok na pasok din. Pero ito guys, dahil marunong na tayo magbasa ng ohms, tignan natin yung ohms. Ang ganda, 6.8k ohms. And ito yung pinakamaganda sa lahat guys. Tignan natin yung middle pickups. It is 7.1k ohms.
So maganda to for sure. Nasa warm side na to. And at the same time, reverse wind and reverse polarity rin siya. So this is perfect. At least magka-cancel out sila ng hums. Kaso, here is the sad part. Hindi na available yung neck pickups. Oh my goodness! Oh my goodness! Well, that is gaslight. No? Kasama yan sa buhay ng gasting. Gasting? Kasama yan sa buhay natin, mga tone chasers, no? Yung meron kang item na gustong-gusto mo na, tapos hindi pala available. And at the same time, hindi rin siya color black. So yung hanap ko na pickups are color black. Anyway, although di siya available, so ano gagawin natin? Hahanap pa tayo ng isa pang paraan to make my bright pickups warmer. So ang tanong, paano? So here is another solution. Let's talk about the big three. Capacitors, resistors, and the pots. Bad. Cut. It's potentiometers. Yung big three na yan, meron din yan significant influence sa overall tone ng guitars. Basta paired with each other, nagkakaroon sila ng ability to filter out high frequencies. In mixing standpoint, we can think of pots as an adjustable automation clip ng low-pass filter when paired with a capacitor. And a low-pass filter is an effective way to roll off that high frequencies na meron yung guitars, making the tone warmer. Ha? Medyo di ko pa rin gets. Sorry for the nerdy stuffs. Ito na lang para mas madali. So dahil bright yung neck pickups ko, here's my plan. Here's the standard combination ng pickups, pots, and cups. Using this combination will provide a good balance with high frequency response and overall tone shaping. Ako, mas madali ko naiintindihan yung pots pag tinitignan ko yung numbers. So yung 250K, it means magpuproduce siya ng warmer tone. And then yung 500K, magpuproduce naman siya ng brighter and crispier tone. Yung gitara ko, hindi ko pa siya nabubuksan. So hindi ko alam kung anong pots yung nakalagay dyan. Pero based sa tunog niya, I think 500K yung pots niyan. No wonder kung bakit mas maliwanag pa siya sa ilaw ng church nyo. So ito yung natutunan ko, guys. Di pala sa lahat ng bagay, kailangan mong gumastos ng malaki. Meron naman palang mas cheaper solution, tulad ng pagpapalit ng pots. And di mo alam na yung maliit na pots, yun nang pala yung missing piece doon sa tone na hinahanap mo. Hey yo my guys, welcome back again. And you know kung bakit ako nakasmile, siguro alam nyo na. Yes. We have the pots. Woo! Binili ko pala to sa Montances Wiring. So thank you Montances Wiring dahil available yung mga kailangan ko na pots. By the way, idagdag ko lang. There are two types of pots. One is linear, one is audio. Yung linear, ginagamit yan sa volume knob. And then yung audio, sa tone knob. Ilalagay ko na lang yung Shopee link sa description sa baba. Check nyo na lang din. Pero guys, make sure kung bibili po kayo ng mga pots and mga components na yan, make sure na branded para hindi na tayo magka-problema in the long run. And with that being said, sa next video ko na siya i-install. Kasi hahaba tong video ng sobra. Baka ma-bored kayo. Anyway, before I end this video, please allow me to take this time na magpasalamat po sa inyong lahat. Especially yung mga nag-view, nag-subscribe, at mga nag-comment dun sa last video ko. Yung goodbye, Tang G. Grabe, sobrang ginulat nyo talaga ako sa pag-welcome dun sa first entry ko ng informative video. And I will make sure guys na mas gagalingan ko pa at mas magre-research pa ako para mas lumalim pa yung kaalaman ko and ma-share ko rin sa inyo yung mga wise budget guitar upgrades na mag-i-improve sa paggigitara at sa worship tone natin lahat. And also, gusto ko palang i-shoutout, may nag-request. Shoutout sa'yo bro, Danny C2W. Maraming salamat sa pag-view, sa pag-comment,
and sa pag-subscribe. Also, shoutout din sa'yo, Mark Anthony Dominguez, for giving me an idea for this content. Sana marami po kayo natutunan and malinaw yung explanation ko. Thanks for watching. I'll see you again for another video. Peace!